mastermind mga sangkay sa pagpapakulong kay PRRD doon po sa ICC nagsalita na. At mukhang uubusin mga sangkay ang lahat ng mga Duterte. Alamin po natin. So hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel. At ito pag-usapan po natin ngayon, itong patungkol po dito kay Trillanes. Ito po kasi yung mastermind talaga, hindi po si PBBM, okay? Kasi may iba po naliligaw po mga sangkay sa kwento. Akala po nila si Bongbong Marcos ang dahilan kung bakit itong si PRRD naroon na po ngayon sa ICC. Mga sangkay, hindi po yung totoo. Ang pinaka-mastermind niyan, walang iba, kundi, pag-usapan natin yan. But anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.47 million subscribers na, road to 2 million subscribers. So kung gusto mong mapabilang sa dumadami, umaangat na mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito nga mga sangkay, ang balita, no? Itong si Trillanes. Sabi po dito, di pa tapos si Trillanes. Mayroon pa tayong aabangan. Ang laban nila ni Pulong. Nako, mga sangkay. Mukhang talagang uubusin ang mga Duterte pala na ito eh. Kasi para po sa inyong kaalaman, ito po ay matagal nang gigil na gigil si Trillanes. Ako magiging honest lamang po ako. Ayoko kay Trillanes. Dati pa man mga sangkay, talagang malayo po yung ano ko kay Trillanes mga sangkay. Pero napag-uusapan lang po natin ngayon dahil nga po mukhang may masama pa pong kumbaga pinaplano ito sa mga Duterte. No? So, tagumpay siya kay PRRD ngayon mga sangkay, posible pang masundan, no? Ng isa pang Duterte. O, panoorin natin. Senador si Bongo noong 2019. Ito. Wait lang ha. Bago naging senador si Bongo noong 2019, Bago daw naging senador si Bongo noong 2019. siya ay ang special assistant ni Duterte simula pa noong 1998. Okay. Sa madaling salita, may paglabag sa batas ang mga ginawang pagkaka-award ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. Actually, guys, matagal na po niya itong sinasabi mga sangkay. Di ba nga po, noon pa, tinitira po natin ang tinitira yan si Trillanes. Kahit kung babalikan nyo po mga sangkay yung mga video natin, ang dami po doon, no? At eto, mga sangkay, wala pa rin pong tigil. Hanggang ngayon, ito pa rin po yung kanyang ipinagsisigawan mga sangkay. Lalong-lalo na po itong issue nila Pulong at saka itong si Bongo. At dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga kontratang ito, ano ang krimen nilang ginawa? Plunder. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor Totoo kaya ito, mga sangkay? and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Kayo ito lang masasabi ko. Hindi ibig sabihin na Marcos loyalist ka, pro-BBM ka, maniniwala ka kaagad sa mga ganitong klaseng information. Dapat marunong po tayo mag-analyze na hindi po tayo one-sided na parang, hindi, totoo yan kasi anti-Marcos itong sila Pulong. Dapat marunong tayo mag-analyze mga sangkay sa mga ganap. Pero ayun na nga po, noon pa po ito sinasabi ni Trillanes. No? Noon pa po mga sangkay, wala pa po ito ngayong nangyari kay PRRD. Sinasabi na po niya ito mga sangkay. Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang press con na bilyonaryo si Bongo. Kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila sa Kaban ng Bayan. Bongo intervenes. Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Putangin na ba? Tanungin niyo kung sino yan. Bago naging senador si Bongo noong 2019, siya ay ang special assistant ni Duterte simula pa noong 1998. Sa madaling salita, may paglabag sa batas ang mga ginawang pagkaka-award ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. At dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga kontratang ito,
Ano ang krimen nilang ginawa? Plunder. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Grabe, no? Alam niyo yung issue sa Pilipinas, mga sangkay ng mga politicians, medyo, hindi mo na alam kung, teka lang, saan ba ako maniniwala dito? Sa kabilang kampo o sa kabilang panig? Kaya nga, mga sangkay tayo, dapat mga Pilipino, wag tayo masyadong, ang tawag dito, yung papaapekto, yung parang sobrang panatiko. Pag panatiko ka kasi, sobrang may stress ka sa mga nangyayari. Pero kapag hindi ka panatiko, yung talagang tinitingnan mo lang, teka lang, totoo ba itong mga pasabog na ito? Paano kung totoo ito? Eh di totoo. Walang problema, hindi ka na may stress. Pero kapag ka, anti at pro, tapos ka pa, tawag dito, panatiko ka, Diyos mio marimar, talagang buong pagkatao mo, stress po niyan, mga sangkay. Ito pang isa sa mga pasabog, mga sangkay. Si VP Sara at itong si Pulong, pwede daw pong madamay sa sinasabing EJK. 'Di ba? Yun po yung isa sa kinakaharap ngayon ni PRRD, mga sangkay. Kaya nga, medyo yun nasa pa lang po yun. Nasa group A pa lang yung kay PRRD, kumbaga. May group 2 pa raw, tapos may group 3 pa. So, ang group 3, sabi doon, mga sangkay, ito po ay ang dalawang general, mga sangkay, si Bato at saka yung isa pa. Tapos yung group 2 daw, sila Sara Duterte at kung sino-sino pa. Pero, hindi ko lang alam, mga sangkay, kung talaga ba? To ng papayagan pa, mga sangkay, o hayaan na po ng gobyerno natin na masuplong itong mga to at madala sa ICC. Kasi, kung mangyayari ito, parang ito po yung first time. Ito ba yung first time sa kasaysayan ng ating bansa na mayroon pong grupo o political group na magkakasama na mahahablot, mga sangkay, doon po sa ICC? Diba? Ngayon lamang kasi mostly na nandun yun yung mga mastermind ngayon nga, mga sangkay, medyo kinakabahan na daw po si Bato. Sabi nung bibisita daw po siya sa The Hague, pero lang daw po siya, magkakaroon lang po ng magwiwig lang daw po siya, mga sangkay. So, itong mga nangyayari ngayon, hindi pa po ito tapos. Mahaba-haba pa po itong proseso. Pagkakaalam ko nga, mga sangkay, dumami na naman daw yung pulis ngayon doon sa Davao. So, ang tanong dyan, ano na naman ang meron? Sunod-sunod na pong kukunin ng otoridad natin at ng Interpol itong mga nasabing mga tao, mga sangkay na nasa listahan, mga kakampi ni PRRD. Well, ano sa tingin nyo? Okay? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.